lahat ang inyong magandang MC. At announce ko din po mga kapatid na iwasan din natin ang magkulitan sa gawain at kulitan sa link, no? Para hindi mo po matapunan ating topic mga kapatid. At pag sa insight naman po, bibigyan ko lang kayo ng 5 to 10 minutes para po lahat po ay makapag-insight. So yung mga kapatid, ako po ay nakapag-share na po. So hindi ko na patatagalin. Aking tinatawag na po ang ating magandang preacher tonight, Sister Abby. Yes, amen. Blessed evening po mga kapatid. Salamat po sa napaka-inspiring na testimony ni Sister Len. Kung paano talaga dapat din natin talaga pigilan yung pong pagpi-preach po ng ng mabuting balita ng Panginoon. Sa bawat sa bawat pagpi-preach po natin sa pag-share po natin ng salita ng Panginoon, maaring may isa po dun sa lugar na yon or dalawa or tatlo na nangangailangan po nung pong mensahe ng Panginoon. At tayo po bilang mga tumanggap ng kaligtasan buhat sa Panginoon at nakaunawa dun po sa mabuting balita natin pong tinanggap, ay isa pong pribilehiyo sa atin mga kapatid na maibahagi din sa iba yung pong ating pong tinanggap, kung paano po tayo kinahabagan ng Panginoon. So glory to God po sa buhay po ni Sister Len, na talagang sinunod niya yung leading sa kanya ng Holy Spirit. At yun po yung pinaka-importante, yung pakinggan natin, yung pong tinig ng banal na espiritu, yung inuutos sa atin ng Diyos. At huwag natin sundin yung tawag ng laman, kasi yung yung flesh natin, tatakutin tayo, sasabihin sa atin wag na lang. Diba? Yung pipigilan tayo ng laman, pero talagang naghuhumiyaw yung pong banal na espiritu na siyang pinagkaloob sa atin ng ating pong mabuting Diyos. So yun po mga kapatid, hindi po aksidente yung ating pong topic sa gabing ito, sapagkat patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon sa buhay po ng mga kapatid natin dun po sa Iglesia ng Corinto, sa pamagitan po ng sulat ni Apostol Pablo. At sa pagkatanda ko po mga kapatid, parang pangatlong beses ko na ito na Sunday na puro sa Iglesia ng Corinto yung naging topic natin. At yung naalala ko po na itinapik po natin nung nakaraan ay yung patungkol po dun sa yung sino ba yung dapat talaga na naitataas sa buhay po ng mananampalataya. Ito po ba ay nakabase sa tao or ito'y nakabase dun po sa sentro ng ating pong pananampalataya, at yun po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. So ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay naging controversial po ito mga kapatid, sapagkat nangyayari ito hindi lamang po dun sa church noong panahon na yon, kundi maging sa panahon po ngayon ay nagpapatuloy na nagaganap. At ito pong sulat na ito ni Apostol Pablo ay isang paalala, at yung buhay po nung pong naging problema dun po sa church ng Corinto ay makatutulong po sa bawat isa po sa atin kung nagiging issue po itong topic na ito. At ito po ay patungkol po dun sa spiritual gifts, which is pinakanaunang naganap ito dun sa Acts 2, kung saan nung pong ascension ng ating pong Panginoong Jesus, nung siya yung nagbalik sa langit, nung siya yung muling nabuhay, siya po yung nangako na meron siya iiwan dito, ipadadala dito, na magiging tagatulong dun po sa mga mananampalataya. At yun po ay walang iba kundi ang banal na espiritu. Bago po ang lahat mga kapatid, basahin po natin yung purpose po kung bakit po ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin yung pong banal na espiritu. Ito po sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. I-send ko po yung pong verse. Ito po yung verse mga kapatid, sa Efeso chapter 1 verse 13 to 14. Sabi po dito, sa pamagitan ni Kristo kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. So ito po yung pinaka-purpose po kung bakit po pinagkaloob po ang banal na Espiritu sa atin po,
bilang mga sumampalataya sa ating pong Panginoon. Katulad po ng binanggit ko kanina, tayo po ay nakatanggap ng pong magbuting balita na daladala ng ating Panginoong Hesus na siyang naging dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng kaligtasan. At sinasabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na ito po yung sealed, ito yung selyo na kung saan ikaw ay tunay na ligtas. Ikaw ay tunay na naligtas ng ating pong Panginoon Diyos. Kung pinananahanan ka ng banal na Espiritu, ito ay dapat na gumagawa sa iyong buhay. Ano po ba yung naging problema dun po sa iglesia ng mga taga-Korinto? Sa sobrang dami po ng issue na tinalakay ni Apostol Pablo dun po sa church ng Corinto na kung saan sila po ay nagkakaroon ng division, nagkakaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan at nagkakaroon po sila ng mga yung tinatawag na kung sino yung gusto nilang maging leader, kung sino yung gusto nilang sundin. Pero ipinaliwanag sa kanila ni Apostol Pablo na lahat ng mga itinalaga na apostol doon sa lugar na yon o tagapagturo ay mga kinasangkapan lang ng Panginoong Hesus. At gayon din, nakaka-relate po itong topic natin dito po sa chapter 12 hanggang 14 nung pong 1 Corinthians na kung saan meron pa rin pong sigalot at ito din po ay nagiging problema kung saan nagkakawatak-watak yung pong mananampalataya doon po sa iglesia na yon. At ang kanilang pinagtatalunan po mga kapatid ay patungkol po sa kaloob na kung saan mas pinahahalagahan po, nagiging parang mas pinahahalagahan ang isang mananampalataya kapag siya po ay maraming kaloob. Kapag siya daw po ay tumanggap ng maraming spiritual gifts. At ito po yung problema na in-address ni Apostol Pablo dito po sa mga kapatid. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo dun sa mga kapatid. Doon po sa chapter 12 ng unang Korinto. Sabi po niya, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa kaloob ng Espiritu Santo, nais ko magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakapagsasalita. Sapagkat ang mga kapatid, ang mga mananampalataya sa Korinto ay pinaghalong mga Griego at Hudyo. At karamihan po doon na naaralan po ni Apostol Pablo ay yung pong mga tao na sumasamba sa iba-ibang mga Diyos, yung mga Greek gods. Kaya naman, sabi po ni Apostol Pablo, nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni man na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Bakit po sinasabi ni Apostol Pablo doon po sa verse 1 na nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman? Bakit po napakahalaga na meron tayong kaalaman patungkol po sa mga bagay na atin pong pinaniniwalaan? According po sa Hosea chapter 4, verse 6, ito po yung sinabi po ng Diyos sa pamamagitan po ng propeta na si Hosea. Hosea 4:6, sabi po dito, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Kung bakit napakahalaga po na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, kung bakit napakahalaga po mga kapatid na dapat nagiging balanse po yung ating pong buhay bilang mananampalataya na hindi lang tayo dapat nakatutok doon desire na magkaroon po tayo ng mga kaloob buhat po sa banal na Espiritu ay sapagkat marami pong napapahamak kapag nag-focus ka lang diyan po sa desire mo na magkaroon po or makamit mo yung pong kaloob ng banal na Espiritu. At ang tanong po mga kapatid, ito po ba ay, ang pagkakaloob po ba ng banal na Espiritu
sa bawat isang mananampalataya ay nakadepende sa atin. At totoo po mga kapatid, ang pagkakaloob po ng banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya ay hindi nakabase sa atin, sa ating husay. Hindi po ito nakabase sa kung gaano kakatagal na mananampalataya. Ito base sa kapasyahan ng Diyos, kung ano ang kanyang ipagkakaloob sa iyo. Kaya nga po tinawag na kaloob eh. Hindi mo ito, wala ka nito, pinagkaloob lang sa iyo. Na ano po natin, nakukuha po natin, ipinagkaloob lang sa iyo, kahit hindi mo to deserve, ay ipinagkaloob sa iyo. Katulad din po ng kaligtasan natin pong tinanggap. At ang isa pa pong problema mga kapatid, kung bakit nagiging napaka-critical po, kung bakit hindi tayo dapat masyadong nakafocus doon po sa paghahangad na magkaroon tayo ng mga spiritual gifts, ay dahil nagiging abuso na po ito mga kapatid. Ginagamit ito upang abusuhin ang isang mga mananampalataya, at ginagamit ito upang magpanggap na sila ay mga espiritual, sila ay malalalim sa Diyos, pero ang totoo, ang kanilang puso ay napakalayo sa ating pong Diyos. Yan po yung nagiging problema sa ganito pong mga gawain. Sabi po ni Apostol Pablo, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Pinapaliwanag ni Apostol Pablo na maaring iba-iba yung kaloob ng Espiritu, iba-iba yung gawain at gampanin. Ngunit ang bawat isa sa ipinagkaloob na ito ay importante. Walang pwedeng iitsapwera, walang pwedeng mas higit, mas makahigit. Sapagkat ang pinupunto dito ni Apostol Pablo ay dapat ang focus, ang balik ng lahat ng pasasalamat at papuri ay patungkol lamang dapat sa ating pong Panginoong Jesus. At in-example nga ni Apostol Pablo, yung pong isang katawan, yung katawan po ng tao na maraming bahagi. Pero ang bawat isang bahagi ay meron pong purpose. Meron po itong gamit, katulad po ng mata. 'Di ba ang gamit ng mata ay para makakita. Ang gamit ng tenga ay para makarinig. Kapag po tinanggal natin yung pong tenga, hindi po tayo makakarinig. Kapag tinanggal po natin yung ating mata, hindi po tayo makakakita. At kapag tinanggal po natin yung ating pong kamay, hindi po tayo makakahawak, hindi po tayo magkakaroon ng pandama. Tama po ba mga kapatid? Kaya naman, sinasabi ni Apostol Pablo, bakit nagiging problema dito po sa mga kapatid sa Korinto? Yung pong iba't ibang kaloob. Bakit may mas napaprioritize at meron pong neglect, napapabayaan? May mas ito nga po, ito nangyayari na to sa panahon po natin. Ang sabi po ng iba, kapag hindi ka nag-i-speaking in tongues, is hindi ka spiritual, hindi ka pa pinananahanan ng banal na espiritu. Pero hindi po yun yung sinasabi po ng Biblia. Kahit kailan hindi po sinabi ng Biblia na kapag hindi ka nakapagsalita na in speaking in tongues ay hindi ka pinananahanan ng banal na espiritu. At hindi dahil hindi ka nakapag-speaking in tongues ay hindi ka na ligtas o hindi ka na malapit sa Diyos o hindi ka na pinatawad ng Diyos. Yun po yung nagiging problema po dito po sa Iglesia ng Corinto. At hindi din po nalalayo sa issue ngayon po sa present time natin pong kasalukuyang panahon. Sabi pa po dito ni Apostol Pablo, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. So ang purpose ng banal na Espiritu ay ebidensya. Ito po ay selyo, ito po ay nagpapatunay at ito po ay nagpapakilala sa tunay po na Diyos. Na kung dati
hindi mo siya kilala, wala kang idea about sa glory ng Diyos, about sa kanyang kapangyarihan, pero dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu na nagpapakilala sa iyo at nagpapatotoo sa iyo, ay nakilala mo ang tunay na Diyos, nakilala mo na siya ay tunay na banal at siya ay tunay na mayroong Diyos na nag-e-exist sa ating pong mundong kinabibilangan. Sabi pa po dito ni Apostol Pablo, mayroon pong siyam na nakaloob na ibinigay po ang Diyos. At ang ilan po dito, actually madami po mga kapatid, meron pa pong yung gifts of giving, meron pa pong itinakel sa Ephesians si Apostol Pablo. Pero ito po yung iilan na tinakel niya dito po sa mga taga-Korinto. Sabi po dito, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ito po yung wisdom. Yung katulad po nung gift na meron po si King Solomon, di ba? Napaka full of wisdom si King Solomon. At ito po yung gift na meron po si King Solomon, yun pong wisdom, na kapag nagsasalita ay punong-puno ng karunungan yung kanyang mga sinasabi. Meron pong sense yung kanyang sinasabi. At sabi pa po dito, ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Ito po yung may kakayahan na makapagpaliwanag ng mga bagay, makapagturo, yung teaching, preaching. At sabi pa po dito, at ang iba naman ay pinagkalooban, subalit iisang espiritu ang nagkakaloob nito. So, kung ikaw ay binigyan ka ng wisdom at yung isa ay binigyan ng knowledge na magpaliwanag, hindi nangangahulugan yon na mas higit ang isa kaysa sa isa. Sapagkat sinasabi dito ni Apostol Pablo, magkaiba man kayo ng tinanggap, ngunit iisa ang pinanggalingan ng kaloob na inyong tinanggap. Sabi pa po dito, ang espiritu ring iyon na nagkaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos, ito po yung faith. Ito po yung matinding adoration sa Diyos, kung saan meron silang matinding pananampalataya sa Diyos. At yung iba daw po ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ito po yung gifts na meron po sila Apostol Pedro, sila Apostol Pablo, yung mga apostol, binigyan sila ng kakayahan na magpagaling ng mga may sakit. At meron pa daw pong pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, na katulad po nung himala na ginawa ng Panginoon noong mga panahon po na yon. Sabi pa po dito, ang iba naman ay may kakayahang magpahayag na mensaheng mula sa Diyos. Ito po yung prophecy, yung may pinakikita silang sa kanilang vision, meron sa kanilang pinapakitang dreams, at ito po ay mensahe na buhat sa Diyos. At yung iba naman daw po ay may kakayahang kumilala sa kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Ito po yung spiritual discernment na kung saan tinutulungan ka ng banal na Espiritu na magkaroon ka ng karunungan, na malaman mo yung tama at mali. Yung dapat mong sundin at dapat mong hindi sundin. Ito pa po, meron pa pong pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At ang iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. So magpo-focus po tayo mga kapatid dun po sa kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Ito po yung spiritual speaking in tongues. So binanggit po ni Apostol Pablo, may dalawang uri po ng speaking in tongues. Yung po naganap na speaking in tongues noon doon po sa Pentecost, ito po ay speaking in tongues na nakapagsalita sila ng lengguwahe na nauunawaan ng mga taong nandoon. Kung kunwari ako ay Tagalog at nakapagsalita ako ng Bisaya, kahit talaga namang hindi ako nagsasalita ng Bisaya, pero nung panahon na yon, nagkaroon sila ng kakayahang magsalita ng Bisaya, ganyan, na nauunawaan ng mga taong nandoon. At ito po, speaking in tongues na ito ay to spread the gospel. Ito po yung purpose, yung layunin kung bakit po nakapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe sa salita na nauunawaan ng mga tao na nandoon, upang ipakita yung himala na ginawa ng Diyos doon po sa mga mananampalataya nung time na yon. Doon po sa
sa lugar na yon, sa kwarto na yon, doon sa mga mananampalataya sa kwarto na yon, na pinagkalooban na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Pinahayag nila na ang Mesiya ay ang ating pong Panginoong Hesus. Sa salita ng Hudyo, sa salitang halimbawa, salitang Arabo, salitang Amerikano, English, Chinese, Korean. Dahil iba't ibang mga tao po noong time na yon, iba't ibang dialect yung meron sila, ay nagtungo doon po sa lugar na yon. At yung isa naman pong tongues, kasi dalawang uri po yung tongues. Yung isa po yung praying in tongues, na kung saan ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At marami po tayong nakikita na ganito, mga kapatid, na kung saan habang sila nagpe-pray, ay naiiba yung lengguwahe na kanilang sinasabi, na nagdidire-diretso yung kanilang salita na hindi naman natin naiintindihan. Pero ang epekto noon, ang benefit noon ay doon sa nananalangin. Doon sa pinagkalooban ng tongues in praying. Dahil sabi po ni Apostol Pablo, ikaw ay nananalangin sa Diyos mismo. Yung lengguwahe na lumalabas sa iyong bibig na kahit di mo naiintindihan, kahit hindi mo inaral, bigla na lang siyang lalabas sa iyong bibig, ay sa Diyos ka nakikipag-usap. Ngunit meron pong babala si Apostol Pablo na kung ikaw ay nagpe-pray in tongues, kailangan doon sa lugar na yon ay mayroong mag-interpret. Kailangan meron ding pinagkalooban ng gift of interpretation doon sa salita na iyong binibigkas. At yun po ay para sa kaayusan ng iglesia. Kung bakit po yun ay tinukoy ni Apostol Pablo. At sinabi nga niya, isang espiritu lamang yung gumagawa ng lahat ng ito. Katulad po ng katawan natin, isang katawan lang tayo, di ba po? Pero madami tayong bahagi. May kamay, may bibig, meron tayong dila, meron tayong mata, meron tayong tenga. Pero iisang katawan lang po tayo. At hindi natin pwedeng iitsapwera, katulad nga nung sinasabi ni Apostol Pablo, hindi mo pwedeng iitsapwera yung isa na dahil wala siyang speaking in tongues ay hindi na siya mahalaga. Dahil hindi siya nagkakaroon ng prophecy, gift of prophecy, ay hindi na siya mahalaga. Sinasabi ni Apostol Pablo, bawat isang mananampalataya ng Panginoon Diyos na tumanggap ng kaligtasan na buhat sa Kanya ay mahalaga. Di ba yun nga sabi po, yung isang kaluluwa na tumalikod sa kanyang kasalanan at tumanggap doon sa kaligtasan na dala-dala ng Panginoong Hesus, libo-libong anghel ang nagkakasiyahan. So ganoon kahalaga ang bawat isang mananampalataya po sa atin. Kaya naman, sabi ni Apostol Pablo, bakit diyan kayo nagpo-focus? Bakit diyan kayo nakatanaw sa mga kaloob ng Espiritu? Galing naman lahat yan sa Diyos. Galing naman yan sa Panginoong Hesus. At yan ay pinagkaloob. Ang purpose niyan, kaya yan ipinagkaloob ay upang magkaroon ng kaayusan sa iglesia, upang mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Hindi para magkaroon ng division, hindi para magkaroon ng pagkawatak-watak. At sabi pa nga po, ito nga po yung illustration ni Apostol Pablo, na in-example niya si Jesus. Na si Jesus ay maraming bahagi sa kanyang katawan. Pero, ang bawat bahagi na to ay marami man, pero iisang katawan lang. Katulad nga nung kaninang binanggit ko po, mga kapatid, tayo ay mayroong iisang katawan, pero marami tayong, may iba't iba tayong bahagi. Meron tayong tiyan, meron tayong buto, meron tayong balat, meron tayong laman. Pero, pag pinagsama-sama mo yan, isang katawan lang. Isang Brother Robert, isang Nanay Nene, isang Kuya Rene, Sister Len. Kaya hindi natin pwedeng iitsapwera yung isa dahil wala siya nun. Hindi mo pwedeng itanggi ang isang kapatid dahil lang wala siya nung gifts na yon. Sabi pa po niya, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan.
tayo'y pinainom ng iisang espiritu. Amen. At lahat ng bagay at lahat ng kaloob na ito, lahat 'yan mahalaga, lahat mga kapatid natin. Kahit wala kang gifts, hindi ka nag-speaking in tongues, kahit hindi ka nakakapag-prophecy, huwag mong problemahin yan, kapatid. Ang mahalaga, tinanggap mo yung kaligtasan nagbubuhat sa Panginoon. Ang mahalaga, nananampalataya ka na tunay at tapatan Diyos na siyang nagpatawad ng iyong mga kasalanan. Sabi nga ni Apostol Pablo dito, ito po yung maganda dito sa sinabi ni Apostol Pablo, kung bakit. Sabi po niya dito sa verse 31, ngunit buong sikap ninyong hangarin ang higit na mas dakilang kaloob. Kung bakit naisulat ni Apostol Pablo ang 1 Corinthians chapter 13 ay dahil po sa pagtatalo-talo about sa gifts, about sa spiritual gifts. Sabi po niya ni Apostol Pablo, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Ibig sabihin, kung may speaking in tongues man ako, nasasabi ko nakapag-Bisaya ako, nakapag-Kapampangan ako, nakapag-Korean ako, Chinese, nakapag-Italian ako, through speaking in tongues. Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, it's useless. Sabi pa po niya, verse 2, kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos to prophesy at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, ng wisdom, sabi ni Apostol Pablo, ng faith, ano pa't napapalipat ko ang bundok, nakapaghimala ako, nakapagbuhay ako ng patay. Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi ni Apostol Pablo, at kung ibigay ko man ang lahat, giver ako, nagcha-charity ako. Di ba sabi pa po, ialay ko ang aking katawan upang sunugin, maging martyr ako. Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, ano ang aking mapapala? Ito po yung pinakamaganda, sabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ay matiyaga, magandang loob, hindi naiinggit, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi ito magagalitin o natagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Alam niyo po mga kapatid, habang binabasa ko po itong sinasabi ni Apostol Pablo na to, patungkol po sa pag-ibig, ito po ay nagre-reflect doon po sa sinabi niya sa mga taga-Galasya. Yung about po doon sa fruits of the Holy Spirit, about sa bunga ng pananampalataya na dapat nakikita sa bawat isa po na nagsasabing siya po ay tumanggap ng kaligtasan buhat sa Diyos. Ito po yung dapat na nakikita sa atin, hindi yung nagsasalita ka ng iba't ibang lingwahe, nagsasabi ka nanaginip ka ng ganito, nag-vision ka ng ganito, nagpa-prophecy ka ng ganito. Anong mapapala mo, kapatid, kung wala ka namang bunga? Anong mapapala mo kung hindi nakikita sa buhay mo ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay mo? It's useless, kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo. Ito'y walang kabuluhan. Ito'y walang kabuluhan. Makapag-speaking in tongues man ako ngayong oras na ito, kapatid, pagpakitaan man ako ng Diyos, dalihin man ako sa third heaven, kung wala naman akong bunga, it's useless, sabi nga ni Apostol Pablo. Sabi po niya sa verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, sapagkat tayong lahat ay pupunta sa kamatayan. Sabi pa po ni Apostol Pablo, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At sa kakayahang magsalita about sa gospel, about wisdom.
ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Kung paanong kinreate ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng wala, ay dahil ito sa pag-ibig, to express His love. At lahat ng nakikita natin mga kapatid, dito po sa paligid natin, ito po yung expression ng Diyos ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Sabi po niya sa verse 9, hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Anong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Kapatid, wag kang malungkot kung hindi pa ngayon yung oras na makapagsalita ka ng gospel. Wag kang malungkot kapatid. Anong pinakamahalaga? Tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Nakikita ang pagbabago sa buhay mo, may bunga ng banal na espiritu na nagaganap sa buhay mo, may transformation. Sabi pa po ni Apostol Pablo, ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na. Hindi ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y meron ng sapat na gulang. Iniwan ko na ang mga asal ng bata. Diba? Napaka-straightforward ni Apostol Pablo dito po sa mga salita niya na ito. Ano po ibig niya sabihin dito? Kapatid, wag na tayong magtalo-talo about sa gifts. Ito'y pagtatalong pangbata. Ito'y pagtatalong walang kabuluhan. Ano sabi ni Apostol Pablo? Makapagsalita man ako ng salita ng iba't ibang wika, na mga anghel, mag-prophecy, magka-vision, magkaroon ng dreams. Pero wala naman akong pag-ibig. Pero wala naman akong bunga. Wala namang bunga yung pananampalatayang pinoprofess ko. Yung pananampalataya na sinasabi ko, ako'y Kristiyano. Ako'y mananampalataya ng Panginoong Hesus. Meron akong gifts of healing. Meron akong speaking in tongues. Ang tanong, may bunga ba ang pananampalataya na meron ka kapatid? Sabi po ni Apostol Pablo, sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating na ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit, darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagpapakilala niya sa akin. The work of the Holy Spirit reveals who God is. Ito'y nagpapakilala sa atin kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Kung sabi nga ni Apostol Pablo, hindi mo masasabi na si Jesus ang Panginoon, na si Jesus ay Diyos kung hindi ka pinatnubayan ng banal na Espiritu. Kung hindi ang banal na Espiritu ang siyang nagpatotoo sa iyo para ito ang iyong panampalatayanan. At ito po yung pinakamahalaga na sinabi ni Apostol Pablo. Samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pakamithiin niyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang makaloob na espiritual. At ito po yung pinakamahalaga, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos na ikipag-usap at hindi sa tao. Ito nga po yung praying in tongues. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. At yung pong pinalalakas nito mga kapatid, yung Kanyang spiritual na kalagayan sa Diyos. Ito po ay personal na experience between you and God. And yun naman pong speaking in tongues na tinukoy dun po sa aklat ng mga gawa kung saan naganap ito sa Pentecost. Ito po yung pagsasalita ng wika na nauunawaan nung nakakadinig. At sa panahon po natin ngayon, wala pa po akong na-experience na meron po nakagawa nun. Meron po ba makapagsasabi na siya po ay nakapag-speak in tongues katulad po nung tongues na nagawa po na pinagkaloob doon po sa
sa church, sa ano po, sa panahon ng Pentecost. At ito pa po yung sabi ni Apostol Pablo, sa kabilang dako ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Ito yung preaching, yung nakakapag-encourage doon sa mananampalataya na kung saan nakapagbibigay ng pag-asa doon sa mga taong dumadanas ng pagsubok o panghihina sa kanilang pananampalataya. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay na nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Yung pong prophecy, ito po'y para sa lahat. Yung pong katulad nung paggamit ng Panginoon nung pong mga panahon ng mga propeta, nung mga panahon ng mga apostol. At sabi pa po ni Apostol Pablo, nais ko sana kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita ng iba't ibang wika. Puwera na lamang kung may paliliwanag yung kanyang sinasabi para sa ikatitibay ng iglesia. Sabi pa po niya dito, kaya mga kapatid, kung pumunta ako diyan at ako'y magsalita ng iba't ibang wika, for example, pumunta ako sa kila Sislen at ang mga tao doon ay Tagalog ang salita. Tapos nagtungo ako doon pero ang salitaan ko sa kanila ay Chinese. Sa tingin niyo mga kapatid, may intindihan kaya ako nung mga tao doon? Mag-share ako ng gospel pero Chinese yung salita ko. Sa tingin niyo mga kapatid, ano yung pakinabang na makukuha ng mga tao doon? Baka palayasin po ako doon at akalain na babaliw po ako. Yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Wala yung pakinabang. At ito po yung mapakikinabangan, sabi po dito, makikinabang labang kayo kung tuturuan ko kayo ng pahayag ng Diyos, ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos at ang mga aral. Ito po yung preaching, yung pagtuturo about dun sa turo, aral po ng Panginoon Diyos. Kung paano sila makapamumuhay ng tama na naaayon po sa standard ng Diyos. So, sabi pa po, maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paano mo nalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malino ang tunog ng mga nota? At kung hindi malino ang tunog ng trumpeto, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Hindi naman malalaman ninuman ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wika, hindi naman nila naunawaan para kayong nakikipag-usap sa hangin. Naranasan ko na po itong mga kapatid, yung bang, kahit English hindi naiintindihan nung kausap ko. Sobrang hirap po mga kapatid at napakahalaga po talaga na nagkakaunawaan pagdating po doon sa mensahe, lalo na po sa communication, lalo na itong pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, pinagkalooban nung time ng Pentecost yung pong mga believer na nauunawaan ng mga taong magpupunta doon. Kasi kahit naman mag-ingay sila na mag-ingay nun mga kapatid, tapos wala naman nakakaunawa. Anong sense nun? Anong pakinabang nun dun po sa mga taong nagtungo? Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos na siyang nagbigay ng kakayahan sa kanila na makapagsalita ng mga bagay na mauunawaan ng mga taong nagsitungo doon, ay maraming mga sumampalataya. Marami pong sumampalataya sa Panginoong Jesus. And yun po ang purpose ng banal na Espiritu upang dalhin ang mga tao sa paanan ng ating pong Panginoong Jesus. And mga kapatid, isang paalala din po sa bawat isa po sa atin na pakahangarin po natin na sundin po natin yung kalooban po ng Diyos sa ating pong buhay. Hindi po masama maghangad ng himala buhat sa Diyos. Pero kung ang pananampalataya natin ay nakadepende lamang dun po sa himala na makukuha natin o sa mga himala
na ipapakita po sa atin ng Diyos para tayo maniwala. Hindi po tayo naiiba doon po sa ibang mga sinabihan ng Panginoong Hesus na kawawa. Sabi ng Panginoong Hesus, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat pinakita sa iyo ang mga himala, ngunit hindi ka naniwala. Kahit magpakita ng himala ang Diyos sa iyo, kung doon ka lang nakabase, kahit na magpakita ng himala sa iyo ang Diyos, kung doon ka lang nakabase sa himala para maniwala ka, magkakaroon po ng problema yung faith na meron ka. Dahil ang faith nga po sinasabi, kahit hindi mo pa nakikita, nagtitiwala ka na magaganap. Kahit hindi mo pa nakikita, nagtitiwala ka na darating yung mga bagay na ipinangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ang paalala po na ito ni Apostol Pablo ay upang magkaroon ng kaayusan sa loob po ng iglesia, upang magkaroon po ng pagkakaisa. Unity in diversity, yung pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Diba? Yung napaka-ironic nga po mga kapatid Kasi nung panahon ni Nimrod, 'di ba nagkaisa yung mga tao noon, pare-parehas ng language, pare-parehas sila ng salita. At meron silang unity actually mga kapatid sa kabila ng kanilang nung panahon na yun. Pero yung unity na nabuo nung panahon ay negative. At ito po ay laban sa Diyos. Nais po ni Nimrod na magtayo ng tore. Yung tore ni Babel. Na kung saan nais niyang, sabi niya, yung tore na yun ay aabot hanggang langit. At sa kanyang kapusungan, sa kanyang kayabangan, na katulad ng kayabangan na meron yung pong anghel na nagrebelde sa Panginoon, na nais niyang maging kapantay ng Diyos, ay siya po sahan ng Diyos. At yung mga tao noon ay pinag-iba-iba yung wika. Diba? Napaka-ironic mga kapatid. Nung panahon ni Nimrod, isa ang wikang ginagamit, pero pinag-iba-iba ng Diyos yung wika. Pinagginulo ng Diyos yung wika na meron sila. Pero dito sa panahon ng Panginoong Hesus, mga kapatid, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakaisa-isa. Bagamat iba-iba yung kaloob na ating pong tinanggap. Unity in diversity. Pagkakaisa. Bagamat tayo po ay magkakaiba. Magkakaiba tayo ng testimony, magkakaiba po tayo ng experience, magkakaiba po tayo ng gifts na tinanggap sa Panginoon. Pero ang pinakamahalaga po mga kapatid, iisa lamang po ang Diyos na nagkaloob sa atin ng kapatawaran. Iisa lamang po ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran, mga kapatid. At dapat mas mamutawi, bunga po sa atin yung pong pag-ibig at yung bunga ng banal na Espiritu na siyang gumagawa po sa ating pong buhay. At manatili tayong mababa, mga kapatid. Huwag natin ipagyabang. Yung pong dahil ako meron akong vision, ganyan. Ako'y pagyayabang na natin sa iba at parang yung bang i-degrade na natin yung pananampalataya ng iba po nating kapatid. Huwag nawa mangyari yun mga kapatid, sapagkat in my experience po mga kapatid, hindi po ako nakakapag speaking in tongues. And naranasan ko na po na husgahan aking pong pananampalataya dahil lang nakabase sila sa speaking in tongues na wala kang speaking in tongues, dapat i-desire mo yan. Dapat iluhod mo yan sa Diyos para magkaroon ka ng speaking in tongues. Kasi kapag wala ka speaking in tongues, hindi ka pa tunay na ligtas, hindi ka pa tunay na sumampalataya sa Diyos kasi kulang yung pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo kasi hindi ka nag-in tongues. Saan po sinabi sa Biblia yan mga kapatid?
Na kapag hindi ka nag-i-speaking in tongues ay hindi ka ligtas. Na kapag hindi ka nag-i-speaking in tongues ay wala kang pananampalataya sa Diyos. So mga kapatid, maingat po tayo sa mga doktrina na atin po napapakinggan, sa mga turo po na hindi nakapagpapatibay ng pananampalataya bagkus nagbibigay ng confusion sa ating pong pananampalataya. Maging maingat po tayo mga kapatid. Lagi pong pinapaalala po sa atin na ang pinakamahalaga po na makita sa atin yung pong buhay na binago ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi nga ni Apostol Pablo, magkaroon man ako ng lahat ng gifts, ngunit wala naman akong pag-ibig. Ngunit wala naman akong habag sa aking kapwa. Ngunit wala naman akong bunga. Ngunit hindi naman nabago aking buhay. Ito po'y baliwala lang lahat. So pagpalain po ang salita ng Diyos na atin pong natutunan sa gabing ito. Pinagpapasalamat sa ating pong Diyos sa patuloy tayong tinuturuan na maging mababa sa kanyang harapan. Na hindi tayo nakabase sa ating pong mga gawa. Na kung saan ang Diyos na mabuti, ang patuloy na gumagawa po sa ating pong buhay. At yun nga po, wala pong higit sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay pantay-pantay sa harapan po ng Diyos. Tayo pong lahat ay kinahabagan natin pong mabuting Diyos na walang dapat na maitataas sa ating pong buhay, kundi siya lamang. Na walang dapat na mapapapurihan, kundi siya lamang po mga kapatid. Kaya patuloy po natin pasalamatan ng Diyos na siyang patuloy na gumagawa sa ating pong buhay, na siyang patuloy na nagtuturo po sa atin, na bumabago sa atin, na patuloy na nagbibigay sa atin ng karunungan, na hindi karunungan na nagbuhat po sa mundong ito. We have to put our faith in Jesus Christ only. And the seal of the Holy Spirit, ito po yung katibayan na tayo po'y tunay na niligtas na ating pong Panginoon Diyos. At tayo nga'y pinatawad sa ating mga kasalanan, pinag-isa sa pamamagitan niya. At tayo po, nung tayo po'y nahiwalay, dahil po sa ating mga kasalanan, ang dugo po na ating pong Panginoong Jesus ang naging dahilan kung bakit tayo po ngayon ay nakakatawag na ng Ama sa ating pong Diyos na buhay. Kaya tayo po yumukod at manalangin. Yes, Lord, Ama, sa gabing ito kami patuloy nagpapasalamat sa buhay na patuloy mong binabago sa amin, Panginoon. Patuloy mong itinuturo sa amin, Panginoon. Na dapat naming pakahangarin ang mga bagay, Panginoon, na makapagbibigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Na pakahangarin namin, Panginoon. Na huwag kaming maging mayabang. Pakahangarin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng habag sa aming kapwa. Napakahangarin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng mababang loob. Napakahangarin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng pag-ibig at pag-asa, Panginoon, nagbubuhat lamang sa iyo. Lord, sa gabing ito kami nagpapasalamat sa mga kaloob na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawala ang mga kaloob na ito ay makatulong sa bawat isa po sa amin, lalo na po sa pagpapatibay ng iglesia, Panginoon. At nawa, Lord, hindi ito maging ugat ng pagkakabahabahagi ng bawat mananampalataya mo, Panginoon. Bagkus ito po ay maging daan upang ang mga mananampalataya ay magkaisa. Ayon sa iyo pong layunin sa aming pong buhay. Kaya Lord, sa gabi ito, patuloy kami nagpapasalamat sa buhay ng mga kapatid namin dito. Alam mo, Panginoon, kanilang mga pangangailangan. Alam mo, Lord, yung kanilang pinagdadaanan. Ikaw lamang, Lord, ang nakakaalam, Panginoon, ng kanilang buhay. Kaya Lord, patuloy namin na idinudulog sa iyo aming po mga kahinaan. Patuloy namin hinihingi ng kapatawaran, Panginoon. Yung mga hidden sin na meron po kami, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming patatagin, palakasin, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, na hindi namin kaya, Panginoon. Pero Lord, sa tulong mo, wala kaming hindi kakayanin, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi ito, patuloy kami nagpapasalamat. Patuloy ka namin dinadakila sa aming pong buhay. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, sa mga pangariang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po. Amen. Salamat sis Abid sa magandang mensahe.